Hey guys, magandang tanghali sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, nakita niyo po, ito, meron na naman po tayong isang overgrown na bonsai. So ito, I think nasa 2 years mahigit na hindi ko ginagalaw or tinitrim. Simula nung binili ko siya, isang beses ko lang siya nilagyan ng wire. Then, naripat ko at hinayaan ko na siyang as is. So, ayan po. Pagtarin ko lang camera. Okay, so tulad ng sinabi ko, 2 years mahigit na tong as is na hindi ko ginagalaw. So first na ginawa ko dito nung nabili ko, maliit pa lang po ang puno niyan. Ito, nilagyan ko ng wiring at binend ko po siya. Then, ito po, nilagyan ko din ng wire tong puno na to para tumagilid. After noon, wala na po akong ginawa dyan. So, yan po. Overgrown na po siya. Kasi nga, yun naman po actually ang gusto natin mangyari. Yung tumaba yung puno niya at kumapal ang sanga. So, naging problema ko lang dito, hindi ko nagustuhan is instead na dumaretso lang ang isa, ayun po, kung makikita nyo ito, yung branch na iniwan ko dati, maliit lang po pero lumaki na now. Okay lang po yan. Ito, iwa-wiring lang natin. So, makukuha pa natin yan, may uhugog pa natin yan. So, dito naman, instead na dumaretso lang tong isa, nagkaroon siya dito ng sanga na imbis na pa dapa, dumaretso rin po siya pataas. So, yun po nangyari. So now, dalawa po ang tumaba natin na main trunk. So, itong isa, okay to, maganda sana dumaretso. Itong isa naman, okay lang din kasi may mga curves. Tapos, ayan, nag-split. Ang ganda sana, kaya nga lang ang payat pa. So, nag-iisipan ko ngayon kung alin sa dalawang iiwan ko. Itong straight is maganda, dire-diretso. Pero ang problema ko, since na dalawa ang diretso dito na puno, so yung branches nitong isang straight na mataas, andito lang lahat sa side na ito, sa left side. And lahat nandito sa right side, wala kasi nga natatakpan itong isa. Same thing naman dito sa maliit na maraming curves. Mostly ang branches niya nag-grow out din sa right side. Ito ang ganda sana. Pa-wiringan lang natin tapos papatabain natin tong isang dumaretso. So ito magagawang pa ng parang kasi yan, kung makikita nyo, marami pa rin siyang branches na lumabas dito sa kanan. Ito naman, in time, magkakaroon din niya siya dito sa right side kung puputulin natin to. So again, medyo nagdadalawang isip ako or pinag-iisip ako maigi kung alin sa dalawa ang iiwan natin. So, para sa inyo na mga baguhan lang din sa pagbobonsai tulad ko, kasi may magandang form tong maliit. Kaya lagyan nga, ayan, may mga curves siya. Tapos itong mga sanga na kahit maliliit pa pero tataba naman niya in time, maganda yung pagkakapwesto niya. So kung saan nagkaroon ng curve, doon sila lumitaw. So pag winayiringan natin yan or nilagyan natin ng wire, magiging maganda ang kalalabasan ng mga sanga niyan pag lumaki na or tumaba na in time. Ito naman, isang to, yung diretso, maganda na siya kasi nga again, mataas na siya agad and mataba yung puno niya. So dito, wawiringan ko yung mga wires sa right, sa left side, sorry. And in time, hayaan ko lang mag-grow out dito sa side na wala pa. So, nag-iisipan ko munang maigi kasi nga once na naputol ko na yan, wala na akong magagawa. So ito, i-retain ko itong isang to.
Puputulin ko lang tong isang dumaretso dito. Hayaan ko ito nakababa na ganyan. Wawiringan natin. Same thing as dito. So, isipan natin. So, kita ba kapugian ko? Ano daw? Hindi. So again, ito 2 years mahigit na hinayaan ko. Nag-overgrow na siya. Pinilong ko. So now, isipan natin kung paano natin siya titrim. So, gagawin po natin sa video na ito, trimming and wiring. Hindi natin niriripat kasi kalalagay ko lang sa paso nito last year. Kalilipat ko lang sa panibagong lalagyan. So, ang gusto natin mong gawin lang dito ay wiringan at linisin ng konti. So, hindi natin masyadong ititrim po ito. Konti lang, linisin lang natin para makita lang yung puno and wiringan natin. So, linisin muna natin ang mga tingin natin na hindi natin kakailanganin. Pero, since na again, hindi pa ako fully decided kung alin sa dalawa ang iwanan ko. Kasi again, ito po may dalawang dumaretso na puno. Kailangan natin tanggalin ng isa dyan. So, kailangan kong mag-ingat kung alin ang puputulin ko dito sa mga maliliit na sanga kasi gusto nating lagyan ng layers to. Yung mga ganyan, wawiringan natin para gumanda yung features ng bonsai. So, kung meron tayong mapuputol na branches na maaari natin supposed to be magagamit, eh sayang naman po. So again, pag-aaralan muna natin maigi. So kung ano mapuputol natin na sa tingin natin ay hindi natin kailangan na, tanggalin muna natin para pag nag-wiring tayo, mas madali. So, tanggalin natin itong isang to, hindi ko kailangan yan. So ito, hindi masyadong kita kasi malayo. Like I've said, ang itsura niya ay parang ganito. Ito yung main natin, which is this one. At itong isang to, nilagyan ko ng wiring dati para mag-grow at papunta dito sa side na to. Now, pinag-iisipan ko kung hayaan ko siya mag-extend out, pero magpapadiretso ko ng isa para meron ako isang main tree. Tapos, meron ako isa pang na lalabas ng ganyan na maliit. So papagawan ko siya ng parang pa-slope or pyramid type, isang main tree bago meron ako dito nakaslant na meron ding lalabas na kapraso. So sakto yung pagkakalabas nito. Itong isa to yung papadiretsuhin ko and ito naman yung wawiringan natin para dumapa. So pag fully form na to, lilipat natin ng pasuto or yung final na pot niya na hindi po ganitong kalaki, yung medyo mababaw lang. Pag final na po yung gagawin natin. So, linisin ko lang ito na sa ilalim. Sa final pictures niya na po yun natin gagawin. So, itong ibang sanga na to, pwede nyo pa rin paugatan yan. Kung gugustuhin nyo.
para magkaroon kayo ng, again, panibagong mga gagawing bonsai. Okay, so I think yung maliit ang iiwanan ko, putulin ko itong mas malaki. Ayun, tapos na po siya. Oh well, kung masyado ko pang pag-iisipan kasi masyado kong magtatagal, kaya pinutol na natin. Ibawasan na natin ito, linisin natin. I think pwede ko pa siyang i-bend dito. Kaya medyo makapal na wire ang kakailanganin ko dito. So, hindi siya kakayanin ng wire ko na ito. Fortunately, meron tayong mga stainless na wire dito. Try natin kung pwede nating magamit. So, bago natin linisin to, I think, i-wiringan ko muna tong main niya, bebend ko, para makita natin yung hubog na gusto natin mangyari bago natin linisin yung mga hindi natin kailangan na branches. So then, kuha ko ng length na I think kakailanganin ko. Matigas lang siya, stainless kasi. So, bali, hatiin ko siya itong ganitong kahaba, iwawiringan ko dito or ilalagay ko dito sa sanga na to para itong gagamitin natin na pangbaba niya. Tapos yung matitira naman ipupulupot natin dito sa main tree. So ingatan lang natin na maapektuhan yung mga bagong sanga na maliliit. So iiwas lang natin. So hindi rin natin masyadong iyayakap maigi yung wire. Bibigyan pa rin natin sila ng konting space or maluwag ang pagkakayakap natin, pero kaya niyang i-bend yung branch na i-bend natin. Kasi kung masyadong masikip or yakap na yakap sa puno or sa sanga, kasi pag tumaba naman yung puno, halatang-halataan nyo naman yung pagkakayakap ng wire. So iwasan lang natin yan. Okay. So now itong natitira naman na ito, iyayakap natin dito sa main puno. So again, iwasan natin yung mga branches na bagong sibol. So hindi ko nga pala alam ang pangalan ng puno na ito. Sorry. Tagal ko na rin kasi nabili ito. I think meron pa akong video na ginawa nung binili ko ito, yung selecting ba? O yung pagbili ng mga
starter bonsai, yung mga mura lang. Alam ko ito yun. So, okay, nailagay na natin yung wire. Now, try natin i-bend. Pagdig yan, gumagutok yung siko ko. Yung siko ko po ang bumigay. So, medyo mahaba to. Makita nyo sobrang haba. Later on, ititrim natin yan. Ang samantala, sa ngayon, ang gagawin natin is, again, wire muna natin yung mga dapat i-wiringan. Sorry, ito pala i-bend pa pala natin to. Oh. So, ingat lang sa pagbe-bend. Kasi ako, nangyari na sa akin dati yan sa sobrang pagkakabend ko. Hindi po na kinaya ng sanga na stress. Namatay po siya. So, dito sa baba, dahil malambot pa tong branches dito, I think yung green na wire ang gagamitin ko lang. So, lagyan ko muna ng wire itong isa na to. Again, hindi po ako professional na bonsai maker. Nasa 3 years mahigit pa lang po ako. Beginner pa lang din po. So, tulad ng nabanggit ko sa past videos ko, nag-umpisa po itong hilig ko sa bonsai nang pinakitaan ako ng kasamaan ko sa trabaho ng alaga niyang bonsai. So, yun sa kanya actually billing niya. Ang ganda na ng bonsai niya. Hindi ko matanda kung magkano pagkakabili niya. Pero, binili niya fully developed na. Tapos pinakita niya sa akin yung alaga niyang bonsai at nagustuhan ko yung itsura. Tapos, kataon, niyaya niya, hindi niya naman niyaya, nagkasama kami sa isang trabaho, or job site, kasabay kami, and may katabi siyang bundok. So yung sa bundok na yon, maraming yung mga bonsai, yung seedlings, and niyaya niya kung manguha. Pero actually, dito bawal yun. Yung mangunguha ka basta-basta ng mga seedlings sa bundok. Pwede kayong mahuli na or makasuhan. Pero, again, ginawa namin. Pero nagpaalam kami dun sa
may company o yung tao doon sa kumpanya na naandun that time, supervisor doon, ang araw na nagme-maintenance kami, kung pwede kaming manguha ng ilang seedlings ng bonsai doon sa tabi ng kumpanya nila. And sabi nila, okay lang naman. Basta wag lang kami papahuli. So yun. Again, kumuha kami ng seedlings. And I think doon actually talaga nag-umpisa yon. Hanggang sa bumili na ako ng sarili ko. Yung yung mga starter bonsai, mga seedlings. Naghahanap ako ng mga maliliit pa sa mga nursery dito na malalapit sa akin o kung saan man ako napupunta na trabaho or lugar. Sinisilip ko yung mga nurseries nila. Tumitingin ako ng mga pwedeng gawing bonsai. And ayun, again, napahilig ako maigi doon sa bonsai or bonsai making. And hindi niya naman ako tinuturo kung paano maggawa ng bonsai, kasi siya bumili lang din, nag-aaral pa lang din siya or nag-start pa lang din na mag-bonsai. So syempre wala tayong karanasan sa pagbobonsai. Pumunta ako sa YouTube, naghanap ako ng mga pwede kong tingnan sa bonsai making. And like I've said, yung una kong napuntahan na site ay yung Heron's Bonsai, isang Chinese na bonsai maker. Isa din siyang teacher sa bonsai making sa Europe. I think nasa London siya or something, UK. And yun, nagtuturo siya sa... Saan siya na? Tangati yung ilong ko. Sorry. Excuse me. Tuturo siya sa bonsai making. And meron silang nursery doon sa Europe. So yun, natuwa ako doon sa site niya. Again, Heron's Bonsai. Check nyo yan. Marami kayong matututunan doon sa paggagawa ng bonsai sa site niya. Very specific yung tutorial niya. Bonsai making, paano mag air layerings ng bonsai, meron din siya. Meron din pala tayong kaibigan na gumagawa ng bonsai sa Pinas, si Kapace Bonsai Pot and Vlogs. Check nyo lang po yung channel niya. Again, Kapace Bonsai Pot and Vlogs. C-A-P dash S apostrophe S
cupcase, then bonsai, pot, and vlogs. Check out niyo po yung link niya. Tuturo din po siya sa paggagawa ng bonsai and making pots or yung mga paso, cement pots, gumagawa sila, binibenta rin nila yon or sinusupply nila sa mga umu-order sa kanila or something. So check nyo yung link niya, Cupcase, Bonsai Pot and Vlogs. Kaibigan po natin yan. So, sa bonsai making, hindi naman siya ganun kahirap, actually. Kailangan lang is dedication kasi una, kailangan ng oras para sa ganito yung pagtitrimming, wiring, syempre pag-alaga, watering, hindi naman porket may bonsai kayo, after yung wiring or ipaso, iwanan nyo na lang. Siyempre kailangan nyo ng constant na pag-aalaga. Sa pagdating naman sa trimming, hindi naman po kailangan na i-trim palagi or monthly. Trim nyo once, then pwede kayo magantay na ng susunod na taon or once a year nyo siya i-trim. Or pag nakita nyo nag-overgrow na, halimbawa ito, mini-maintain nyo itong level na to na flat surface na ganyan. And meron isang lumilito na ganyan. Kuha kayo ng scissors or yung cutter, pang cutting sa bonsai, and trim nyo lang yung part na mataas na ganyan. So para lang ma-maintain nyo yung kaya yung parang clean, flat surface na gusto nyong makuha or yung image na gusto nyong makuha. Kung sumusobra naman yung haba, putulin nyo sa length or haba na gusto nyo. Masyadong makapal, bawasan nyo lang sa ilalim. Again, hindi nyo kailangan silang bigyan ng excessive na trimming. Para lang makuha nyo yung image na gusto nyo. That's it. Yan yung sa part na yan. So, again, marami po kayong mapupunta na site which is nagtuturo kung paano mag-develop, handle, pag-aalaga, pagpili ng pwedeng gawing bonsai. Dami po kayo makikita niyan sa YouTube. So, type nyo lang po yung bonsai making or kung ano yung saktong hinahanap nyo. Halimbawa, how to buy, how to look for a bonsai specimen, yung mga ganon. So hindi ko gusto to dahil ibababa ko to, masyado nang magdodoble-doble. Tatanggalin ko tong isang sanga na ito dahil meron na tayong isa dito, di ba? And itong isang sanga na ito ibababa rin natin. So kung ito ibababa rin natin na ganyan, halos para nabaliwala yung gap. Kaya alisin natin to para pag binaba natin, po itong ibig sabihin. Ito yung isa, di ba? Meron tayo dito pinutol. Since na ibababa natin to sa sanga na yan, kung hindi natin tinanggal yung isang sanga dito, parang naging isang buo lang siya. So since na inalis na natin yung sanga dito, nagkaroon tayo ng gap dito. So mas maganda siyang tingnan. Again, i-wiring muna natin to.
habang nilalagyan natin ng mga wiring, yung mga branches, unti-unti natin may nakikita or makikita yung gusto nating maging itsura niya. Then, after nun, doon natin lilinisin yung bonsai natin or mag-uumpisa tayo mag-trimming. So, ihuhubog muna natin siya. Again, ingat lang po sa pag-rarap ng wire. Kasi, again, malambot po yung mga sanga ng bonsai, lalo na kung mga bago pa lang. Kaya, ingat lang po sa pag-rarap ng wire. Para again, hindi sila mabali. Yung tigas ng itong wire na stainless. Sakit sa kamay yung pagrarap. Okay. So, gamit ko ng pliers dito. Kasi umikot yung sanga o yung branch niya simula nung pinihit ko yung iniyakap ko yung wire. Kaya binalik ko lang po. Now, ito naman, tatayo natin ulit. Kasi nag-bend siya. Oh! Yun! Kinabahan ako doon. Kala ko na bali yung puno ng bonsai natin. Dumulas lang yung wire na una natin nilagay. May sakit ako sa puso. Alahan na. Inatake na po. So, hindi po para sa may sakit sa puso tong paggagawa ng bonsai. Ano ba yan? Gulat ako dun. Again, baguhan lang po tayo sa paggagawa ng bonsai. Baka may mag-comment di po dyan na mali or hindi proper yung mga ginagawa ko. Para po medyo
may hinaan naman po yung gawin yung pangbabash sa akin. Yan na, baguhan lang po tayo. Okay, so sa part na ito, meron tayong bend dito. Ito sana maganda gusto natin gawin dito pa lakihin siya papunta sa side na to. Ito naman mas malaki kaya nga lang makikita nyo, ito yung bend medyo tumaas na siya kaya medyo malayo na siya. Tanggalin natin to, iwanan natin to. Ito ang haya natin mag-grow out dito. Okay. Trim lang tayo ng konti. So isang ito, lagyan din natin ng wire. Kaya dito, itong green na wire na lang po gagamitin natin dahil manipis lang po siya, palambot. So hindi natin kailangan yung stainless na wire. So magandang form din ng stress reliever or ano ba to? Pantanggal ng stress. So magandang hobby din to actually. Pagkagawa ng bonsai. Kasi una alis ng stress. Kasi pag tulad ditong nagsaset kayo ng bonsai, wawiring kayo. So yung attention nyo nakapokus sa paggagawa or pag-ayos ng bonsai nyo kung paano siya pagagandahin. So kalmado yung isipan nyo. So maganda siyang paraan para maipahinga niyo yung utak nyo sa basta laging trabaho o mga stressful na mga bagay na ginagawa nyo. I highly advise tong bonsai making sa mga masyado na pong stress dyan. So
So dyan sa atin, marami na naman kayong pwedeng gawin or gamitin na bilang bonsai. Pili lang kayo kung anong meron dyan sa paligid nyo. As much as possible, maganda yung mga maliliit ang dahon, syempre. Kasi pangit naman tingnan kung ang liit ng halaman nyo tapos ang lalaki ng dahon or mahaba, ganun. Pwede na limba, kahit puno ng mangga, di ba? Since na masyadong mahaba yung dahon ng mangga, ang gagawin nyo, instead na limba, ganitong kalaki lang yung bonsai nyo, medyo palakihin nyo, alam mga 1 metro. So kahit malalaki yung dahon or mahaba yung dahon, since na medyo malaki yung bonsai nyo, babagay yung laki ng dahon. So, ang bonsai naman, hindi naman limited sa ganyan lang kalaki or ganyan lang kalaki. Actually, meron mga bonsai na mas malalaki pa po sa akin. Hindi naman po kailangan maliit ang bonsai or not necessarily, pag sinabi mong bonsai, kailangan limited lang siya sa ganitong kalaki. No, actually, meron mga malalaking bonsai. Pero, yun yung mga nakapots. Meron din ako nakikita di ko alam kung pwede mo tawagin bonsai yung mga nakadirekta sa lupa, pero kinikip nila na well-trimmed, well-groomed, at instead na wiring, yung mga kahoy ang ginagamit nilang pang-brace para may hubog nila yung puno nila. So hindi ko sure kung qualified nor pasok pa rin siya sa pagiging bonsai. Pero marami nun dito. So again, sa pagpili ng gagawin nyo namang specimen sa bonsai, as much as possible, mas maganda kung maliliit lang ang dahon. Pero again, hindi necessarily kailangan maliliit palagi. So, ibabagay nyo yung laki ng dahon sa laki ng bonsai nyo. So, kung malalaki yung dahon ng specimen nyo, hayaan nyo lang grow out or lakihan nyo ng konti yung bonsai nyo para bumagay yung laki ng dahon. So ito hindi muna natin wawiringan kasi again manipis pa to. So ayan natin humaba pa yan at tumaba yung sanga niya. So ito, lilinisin lang natin ng konti. So pwede kong iwanan to or I think ito na lang hayaan kung lumaki. So tatanggalin natin to. And ito naman sa taas na to, hayaan pa natin tumaas yan. And hindi na natin gagawin itong mga maliit na sanga yan. Hayaan natin na mag-develop muna siya or sila bago natin pag-isipan kung anong gagawin natin dito. So for the meanwhile, hayaan natin mag-grow ito. Tumaba yung mga sanga dyan bago natin i-develop. So,
Okay. Panghinayang man, pero linisin ko yun. Balik tayo sa stainless na wiring. Kasi medyo makapal tong sanga na lalagyan natin ng wire. So, hindi siya kakayanin ng green na wire natin. Medyo matigas na. So itong wire ko na ginagamit, nire-recycle lang po natin ito. Galing po ito sa solar panel sa bubungan ng bahay ko, yung binaklas ko.
So, that's it guys. Tapos na po tayo. Pasensya na po. Sobrang tagal. Ito, tapon ko na lang po siya. Lagay natin sa compost pile natin. Hindi ko na po pa uugatan yan. Dahil again, ang dami ko na pong pinuugatan. So, ito yung main natin na puno. So, kung makikita nyo, ilagyan natin ng mga layers. Dito muna natin pakita. So, again, ito po yung main tree natin. Then, nilagyan natin ng layers, the branches. Dito sa taas na to, antay muna nating lumaki siya or tumaba or kumapal. Then, later on, kung anong mga magagandang sanga na pwede nating gamitin dyan, then, lalagyan natin ng wire kung saan natin gustong lagyan. And, titrim natin yan siguro after 1 year na. Ulit, pagpahingayin muna natin to. Hayaan natin mag-grow out ulit. And again, dito, itong part na to, meron siya ditong dalawa actually na nakasplit. Pag ganon. So, actually, pinag-iisipan ko una, iwanan yung dito, na isa dito. Kasi bagay sana. Sakto meron ditong curve, di ba? Meron sana isa dito. Kaya nga lang, hindi maganda yung pagkakalaki ng sanga niya. Hindi ito naman maganda dahil malapad yung mga dahon niya. Problema, medyo mataas na. So, since na ito ay pinag-iisipan kong gawin na ganito, parang layer dito, tapos isa papataasin ko ng konti, pero mas mataas pa rin yung main natin para maging level lang siya na parang triangle, di ba? So, tinanggal natin yung dalawa dito, ito na lang iwan natin. And ito later on, kung hanggang saan natin gustong tumaas siya, doon lang natin pananatiliin yung height niya. Then, baka maglagay tayo ng mga layers dito in time. Pero for now, ganyan na lang muna. Tulad nito, hayaan natin lumaki din to at tumaba. Ito, i-maintain na lang natin yung length niya na hanggang dito. Or, depende kung gaano palalaki ito. So, ibabagay lang natin sa height ng puno yung haba ng mga sanga natin. So, again, wala na akong masyadong gagawin dito. And as of now, I'm happy with this. Ito na lang again, itong isang to, hayaan natin lumaki para magkaroon tayo ng isang sanga na nakalabas dito kasi makikita nyo, wala pong masyadong nakalagay dito. And maybe, since pag lumaki na yun dito, pag merong isang maganda dito, tulad nitong isang to, pag lumaki, lagay din natin dito. Pawiringan natin. So yun. Pakita ko na sa inyo ng malapitan ang itsura ng ginawa nating bonsai. Okay guys, so yan po yung bonsai natin. Pagkatapos nating lagyan ng wire at i-trim. So, ganito po ang magiging harapan natin dyan. Ang kinukuha nating itsura niya, ito ang pinakaharap niya. Again, ito depende sa magiging taas ng bonsai natin. And ito, yung isang papataasin natin din dito. Kukunin natin yan na pa-slope na ganyan. So, maglalagay pa tayo ng layer dyan in time pag lumaki na po itong isang to. And yan po, makita nyo yung pinagputulan natin dito. In time, mawawala rin naman po yan. And so, ayan po yung mga layers na ginawa natin. So, ito, pag lumaki na po ito, I'm still not sure kung iiwanan ko to kasi nga again, meron tayong papataasin na dito. So, kung hindi po babagay ito or magiging sagabal siya, alisin natin in time. So, for the meanwhile, iwanan natin dyan. Pati itong mga natin ang mga sanga dyan. Ayan natin munang lumaki. So, ayan po yung
itsura niya. For now, again, hindi pa po final yung itsura na yan. Dahil ang bonsai, matagal na proseso po yan. Habang tumatagal po, pwede magbago ang itsura ng isang bonsai. Depende po sa mga lalabas na sanga, dahon. Maganda rin dito. Tingnan, ganda rin ang dating niya dito. Kung dito naman, ibebend ko lang to sanga na to mula dito papaganon. Kung makikita nyo kasi nakadiretso dito ba? So kung ito ang gagawin nating harapan, kung ibebend ko siya ng konti papaganon, magiging maganda yung itsura niya. Okay, so again guys, ayun na po yung itsura ng bonsai natin. Yung overgrown na bonsai after natin i-trim at lagyan ng wire. So, pasensya na kayo, daming wire na nakalagay dyan, pero kailangan natin yung iwanan muna dyan hanggang sa tumigas po yung mga branches niya at maging fix yung itsura niyan. So, iwanan natin siya siguro mga kulang-kulang 1 year, depende sa bilis ng paglaki ng mga sanga. Then, alisin natin pag nakita natin nag-overgrow na yung mga sanga po nila. Okay guys, so there you have it. Ayun na po ang naging itsura ng overgrown bonsai natin after natin i-trim at wiringan. So again, papalipasin muna natin mga 1 taon siguro bago natin ulit galawin yan tulad ng mga ibang bonsai na ginawa natin. And kung nagustuhan niyo po ang simpleng binagi ko, again, like naman po ang video nito, share sa mga kaibigan nyo, and subscribe na rin po. Malaking tulong po yung para sa akin. So, gusto ko po ulit pasalamatan ng mga kaibigan natin dyan, subscribers, viewers, at sa mga walang sawang sumusuporta po sa atin, mga kaibigan natin. And gusto ko rin po humingi sa inyo ng pasensya. Again, I've been busy for this past 3 months, mahigit na po. Again, may mga nangyari po dito na hindi maganda. And hindi ko na po ipapaliwanag yun or sasabihin ko ano yun. So dahil po sa nangyari, naghahabol po ako ngayon sa trabaho. Wala po nagawang masama or mali. May nangyari, misfortune po na nangyari sa amin. And kailangan ko, ako ngayon yung nagdudusa. So kailangan ko mag-doble kayod para mabawi ko po yung nawala sa akin. So pasensya na po kung hindi ako masyado nakakasuporta sa mga kaibigan natin dyan na palagi po sumusuporta sa atin. Again, pag umayos na po yung situation ko dito, balik na po ako pag-suporta sa inyo. So, iniuna ko lang po yung mga priorities ko sa ngayon para po sa family ko. So again, maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po tayo lahat palagi.